since we are celebrating Women's Month, today, let's cook something special at ide-dedicate ko ito kay nanay dahil siya ang nag-impluwensya sa akin na magluto ng masasarap na pagkain para sa inyong lahat. At dahil favorite niya ang pinya, today, let's cook pinya 3 ways. At dahil para kay nanay itong dish, syempre dapat Del Monte. So first, simulan natin yung ulam. This is pineapple chicken curry. I'm going to preheat my Chef RV all-purpose pot. Ayan. O, dahil sa garden tayo nagluluto, nilagyan ko ng mga foil yan na ganyan para hindi mahanginan. Okay, medium flame lang. And next, we're going to prepare the gisa mix paste. I have here 2 red onions peeled. Lemongrass, white parts only. And ginger, garlic. If you want it super spicy, pwede mo nang ilagay ngayon yung siling labuyo. Isama mo na doon sa paste. But kung gusto mong moderate lang, mamaya na lang. Mamaya ko na lang ilalagay. And then I'm just going to put a splash of cooking oil. Ayan, i-blender mo lang. Okay, and then into my hot pan. Okay. Eto, wag ka mag-worry. Meron tayo ditong gata. Hugasan mo ng gata yan para hindi masayang yung paste mo, and then you just set it aside. Get my wooden spoon. And then, eto, igigisa mo lang until it's nice and aromatic. Ang bango. Yung parang hindi mo alam kung nagluluto ka ng ulam o nasa spa ka, di ba? Baka makatulog ka na lang bigla dito. Sa bango nitong ginigisa mo. Ayan, pwede mo nang lakasan ng konti yung apoy. Okay, pag napapansin mo na very aromatic, medyo nagsisizzle na, you can now put your chicken. I'm using chicken breast fillet kasi si nanay, ayaw niya nung fatty part ng chicken. But you can always use chicken thigh. Pwede kang gumamit ng pork if you want. Or kung anong type ng meat ang gusto mong gamitin. Pwede ding fish or even tofu. So you put the chicken. So igisa mo until ma-coat siya nung iyong mix. We season it with fish sauce. Ay, ang bango. You can actually use shrimps. Diba yung sa may nakain tayong pineapple shrimp curry sa Hawaii? Diba? O, parang gusto ko lang sabihin nagpunta ako ng Hawaii. Ay, kasi diba ang daming pinya doon. So, you want to wait until yung labas niya is naluluto na. Ayan o. And ayan, may browning na dun sa ating pot. Hindi naman natin minamadali yan. Magagandang bagay. Hindi po yan minamadali. At hindi namamadali. Okay, we leave it there until medyo mag-brown. At ba kasi halo ako ng halo, Tapos ibubuhos natin yung gata. Okay, pag ayan, ganyan nag-brown na yung gilid, let's put the other ingredients. First, I'm going to put the juices from 2 cans of Del Monte pineapple chunks. Ibubuhos ko dyan. Ay,
nahulog yung isang piraso. O okay na yan, magsasama-sama din naman sila dyan later. Hayaan mo na. O, diba? And you just give it a nice mix. Nilagay na natin yan dyan kasi yung medyo matamis po yung kanyang sabaw nitong ating pineapple chunks. And the sweetness from the pineapples, will balance the saltiness and sourness of your dish. Ayan, tanggalin mo lang yung mga nag-brown sa gilid na yan. And then, ibuhos mo na yung iyong gata. Yung coconut milk, pwede mo pandagdagan yan. If you want, kung gusto mong medyo masabaw. Ako parang gusto ko mas masabaw. Pengi pa ng coconut milk. Dagdagan ko pa ng coconut milk. And then just set this to medium flame. We simmer it for around 5 minutes or until the chicken is almost cooked before we put the other ingredients. Ayan, so naka 5 minutes na siya. Sarap na ha, hindi pa tapos, masarap na. And itutuloy ko na yung pagluluto. Ilalagay na natin ang ating ibang sahog. So this is my potatoes. Na syempre, nilubog natin sa tubig para hindi mangitim. Carrots. And Del Monte pineapple chunks na inuna natin yung sabaw kanina. So ilalagay natin to para mas flavorful, sweet, and exciting ang ating dish. Let's also put frozen peas para may color. Okay, and next, let's put 2 packs of Del Monte Quick and Easy Curry Mix. Del Monte Quick and Easy Curry Mix is made of 100% natural and unique blend of herbs and spices. Perfect for this chicken curry dish. At syempre, ang additional na pampaanghang, sili. So let's give it a nice mix. Get 1 more wooden spoon. And then I'm going to cover this and give it a good simmer, mga 5 minutes, hanggang lumambot yung ating carrots and patatas. Takpan natin and balikan. Okay. Ayan, so mukhang luto na din ang ating patatas at mga kagulayan. I'll give it 1 final taste. I love it. Nandun yung spices, nandun yung anghang, naiiwan yung anghang. Perfect with rice. So what I'm gonna do here is, lalagyan ko siya ng wansoy. I have here cilantro. Okay, give it another toss. And then, isa-set aside ko muna to dahil gagawin na natin ang ating second dish, the pineapple fried rice. Alright, for our second dish, lutuin naman natin itong pineapple fried rice. Perfect pang pair dun sa ating pineapple chicken curry. Super easy. Nagsaing na po kami ng kanin kanina. Mas maganda, medyo palamigin mo yung iyong kanin. Tabi ko muna dyan. And pinapainit ko na yung aking wok. Very important na mainit ang iyong wok. And then we put in the oil. Kailangan pa magdagdag ng oil. A little bit more. Okay, gisa mo ang iyong sibuyas. Talagang malakas ang apoy dapat.
Kaya bibilisan natin ang kilos kahit nagpipilansikan, bawang, ginger, buhos mo na lahat dyan, chorizo, turmeric powder para magkaroon ng yellowish color. My God, parang nauna pa akong mataranta. Ayan na. Okay. Shrimps. Lagay mo dyan. Chopped shrimps po ito ha. Chinap, chop lang. Kung allergic ka sa shrimps, eh mamili ka ng ibang gusto mong ilagay. Carrots. Finely chopped carrots. Green peas. And I'm going to put 2 cans of Del Monte pineapple tidbits para mas exciting dahil may twist ng pinya juicy tamis. And then let's put eggs. Pagkalagay mo ng eggs, medyo scramble mong ganyan dyan. Tulak mo dun sa side na yon. And then dito sa side na to naman, ilagay natin ang ating rice. I'm using Japanese rice. Hindi naman require, o diba? Dito man din nilalagay yung ligpitin mo. Women's Month eh. Talagang nakaka-relate ako sa hugasin natin, o diba? Ninyo pala. And then, toss mo na dyan. Japanese rice is not required, but desired. Ako gusto ko Japanese rice ang ginagamit for my fried rice, but you can always use jasmine. O diba? O yellowish. That's because of the turmeric. Mahal kaya sa restaurant nito. Pag umorder ka ng pineapple fried rice, well, ito, makakagawa ka na sa bahay. Okay, todo mo lang yung apoy. And then, let's season it with some fish sauce. Pansin nyo, hindi siya naninikit dito sa stainless. It's because pinrihit ko siya. Kailangan mainit na mainit yung iyong stainless wok. Magiging naturally non-stick yan. My God, sumasakit na kilikili ko dito. Kasi di ba, mula nung nagbigay ako ng statement na kapag kumakain ako ng fried rice, nalalaman ko kung passionate yung cook or hindi. Pag may nakita akong mga buo-buong kanin, ibig sabihin nun minadali o kaya talagang binabantayan ko to. Kasi baka ipakain nyo sa akin ang mga sinabi ko before. O diba? Talagang in-effortan natin yan. And dahil bongga ang ating effort and because it's Women's Month, hindi pwedeng mawala ang giveaway. So for this month, ito ang ating giveaway. Oh, sumali kayo ha. Aabangan ko yan. At ito, sa mga nag-aabang ng fried rice, luto na po ito. I'm going to set this aside dahil meron pa tayong pineapple dessert. At syempre, hindi pwedeng mawala ang dessert. Magluto tayo ng pineapple fritters. Super daling gawin. So I'm going to start with the batter. I just have here cornstarch and all-purpose flour. Pagsasamahin ko lang sa bowl. And I also have white sugar. You mix it. And then, meron ako ditong ice cold water. It's very important na malamig yung tubig mo para ma-relax yung gluten ng iyong mixture para malambot, light, and crisp. So, lalagyan ko lang siya gradually. Okay lang kahit may masamang yelo.
Okay, so you just put the water just until maging parang consistency siya ng pancake. Pancake batter. So you need to put a little bit more. Okay, this looks good, pero feeling ko naparami yung tubig ko. No problem, lagyan mo lang ng konting flour. Okay, let's just put a little bit of flour. Okay, and also you can test if the oil is hot. Ayan, mainit-init na yung mantika natin. Of course, I'm using Del Monte pineapple slices para siguradong pinya juicy ang tamis. Okay, so ano mo lang ganyan. We can test one. And then you can serve this with vanilla ice cream or simply sa cinnamon sugar. And because it's summertime, pwede mo din tong iserve with kung ano-anong pampalamig. Alright, so how do you know kung luto na yung pineapple fritters? First, pag medyo golden brown na yung labas. And another indication is kapag naaamoy mo na yung pinya na nagkakaramelize. Kasi dito, hindi lang yung butter yung gusto mong lutuin, gusto mo hanggang loob magkaroon ng caramelization para talagang mas lumabas yung natural sweetness ng iyong pineapples. So eto, it's almost ready. Kung isang to, see? Ubus na natin to. And how easy is this? Ayan, pagka nakaluto ka na ng pineapple fritters, i-roll mo lang sa cinnamon sugar. So just white sugar and cinnamon powder. Ako mahilig sa cinnamon powder, so mas gusto ko mas madami. Okay, we're tossing it in. Cinnamon sugar. Diba? Tikman nga natin. Gosh, sarap. Pero parang mas gusto ko may vanilla ice cream. Kaso wala nga pala akong vanilla ice cream. Ube lang ang meron. Well, masarap din yun dito. Siyempre, pinakain ko muna yung sarili ko. No? Ang dami kong niluto. Teka, dyan muna yan. Ay, ito. Nalibang na po ako. Tanggalin natin. Hahanguin ko na po ito. Pagkatapos, i-plate na po natin yung mga niluto natin. Ha? Ayan na. So, of course, the best part, tikman na natin. So, ayan, Diyos ko, bago pa tayo unahan ng mga insekto dito. Tikman na natin. Of course, our pineapple fried rice. And our pineapple chicken curry. Tikman muna natin ng siya lang. So good. The pineapple chicken curry. Pinya, sarap talaga ng Del Monte. Ang fried rice na to and the pineapple chicken curry. Pagsamahin natin. So good. Teka, sisimutin ko to.
And syempre, for our dessert, nilagay ko talaga dito sa unahan yung tostado kasi gusto ko tostado, the pineapple fritters. Mas masarap yung tostado. Ay, nako. Hindi sa pinagtatanggol ko yung sa sarili ko kasi di ba naiwan ko kanina. Yan talaga yung nagpasarap. Yung natutustang ilalim, di ba? Nag-caramelize. And, hindi talaga tayo nauubusan ng ideas. Without the cinnamon sugar, pwede mong ipang-garnish yan dyan. Pineapple tempura. Di ba? Hindi lang siya pang dessert. You can turn this into a delicious appetizer. Sausaw mo sa mayonnaise. Pineapple tempura, ang bongga, di ba? Super bongga ng ating mga niluto today. And, pinaka-importante dyan, fresh ka pa din after cooking all these delicious dishes. So, if you want more recipe ideas katulad nito, don't forget to join the Kitchenomics Club. At on March 20, magla-live po ako doon. You can ask me anything. So, I'll see you there.